Mga tito and tita, ito na naman ang inyong Tita Chris. Ngayon nga tayo magsisigang ng bangus sa miso. At gaya nga ng pagluluto sa ibang isda sa miso, gigisahin natin ito sa luya, sibuyas, bawang at kamatis. Pag nga pala ako naggigisa ng may luya, lalo na sa sabaw, ginagadgad ko ang luya para ang lasa ng luya ay talagang sa sabaw ay lumasa. At makakain pa natin ang luya dahil sa sabaw ito ay sasama. Katulad nga ng ibang sangkap, ang luya ay napakagandang pangtanggal ng lansa kung isda ang ating isasangkap sa ating sinigang. Miso naman ay hindi kayo mahihirapan maghanap, sa palengke ay marami tayong mabibiling miso. Napakasimple lang din naman ng pagluluto ng sinigang sa miso. Gigisahin lang natin, pagkatapos nga'y atin nang lalagyan ng sabaw at ang sabaw ay ating pakukuluan. Lalagay nga pala natin gulay diyan ay ang ginayat ko na mustasa. Uunahin ko ang gulay dahil ang isda ay napirito ko naman. Napirito na nga kasi ang isda kaya luto na yan, kaya inuna kong ilagay ang gulay. Dahilan din na baka madurog ang ating isda kung masobrahan ng pagkulo. Pagkatapos nga ilalagyan na natin siya ng pampaasim. Mas masarap nga sana kung kamyas ang ating gagamitin. Pero dahil nga wala tayong kamyas, sinigang mix ay pwede nang gamitin. Pagkatapos ko ngang matimplahan ay ilalagay ko na ang ating piniritong isda. Bangus ang aking gagamitin sa ating sinigang na miso. Nirito ko nga lang pala ang bangus ng bahagya at hindi ko tinusta. Titigas kasi ang bangus kapag ito'y naprito ng sobra. Dalawang paraan din ang pagsisigang sa miso sa bangus. Pwede namang itong idiretso na at huwag nang iprito, at pwede rin katulad ng ginawa ko na pinrito ko muna yung ating bangus. At ganyan nga lang kasimple ang pagluluto ng sinigang na bangus sa miso. Huwag nga natin basta iprito lang ang ating bangus. Bigyan natin siya ng magandang laban at masarap na sabaw. O ayan nga't ako'y nakaluto na. Hindi ba't masarap ang kainan kung mayroong mainit na sabaw?